This is how I'm going to spend a day in Iloilo, the heart of the Philippines. Gumawa ko ng full itinerary from morning hanggang gabi. Kasama na rito ang sikat na siopaw ng Roberto's, the iconic Molo Church, Pancit Molo at marami pang iba. And by the end of this video, isi-share ko kung nag-enjoy ba ako sa trip na to and kung ano ang tingin ko sa Iloilo. Let's begin! Starting with Iloilo Airport. Maayos yung airport nila, hindi masyadong crowded, and smooth lang yung arrival. Hindi stressful, which is good start na agad sa trip. You can see me nagpa-perform sa video na to. Alam niyo ba kung ano yung pina-perform nila? Comment below. Alam niyo ba ang Iloilo Airport ay ang bunga ng pagtutulungan ng Pilipinas at ng bansang Japan? Tinulungan tayo ng mga Hapon sa paggawa ng modernong terminal at mahabang runway. Next sa itinerary, lunch break! Batch grillers and rice. Susubukan natin itong batch grillers dito sa Iloilo City. Sabi raw nila, ito daw ang isa sa pinakamasarap na inasal restaurants dito. Mahilig pa naman ako sa chicken inasal. Tignan natin kung masarap pa to. Isa pong only rice. Ito na yung chicken inasal nila. Dumating after 5 minutes lang. Pero tignan nyo naman, mukhang juicy at sobrang sarap. Amoy pa lang, parang MI na MI. Plus, meron silang free soup. Pero hindi na to basta soup, kakaibang soup to. Kasi, anong sabaw po yan? Kambing. Kambing soup. First time ko lang itong matitikman. Kambing. Medyo manghangat. Yung chicken naman. Wala na akong masabi. Basta juicy siya. MI na MI. Juicy yung chicken yan. Pero syempre, mas masarap to kapag baka next time ate, only chicken. Talaga. Baka lang naman. Okay, I'm rating batch grillers 9.5 out of 10. Kasi nabitin ako sa chicken. Nabitin ako sa sobrang sarap. Going to our next destination. We are here in Sunset Boulevard. Sunset Boulevard. Hindi pa raw to gawa. Maybe this year daw to matatapos. Tignan nyo. Wow. So clean. So good. Nakabagong tambayan goal sa Iloilo City. Isipin mo siya na parang giant playground at park na nasa tabi ng ilog. Sobrang haba nito, mga 5 kilometers, kaya perfect siya sa mga gustong mag-ikot-ikot. B-roll! Hindi mo ako video. Ay, naglalakad tayo. Sunset Boulevard, pero di ako sunset pumunta. Kaya ako na naman maglalagay ng sunset dyan. Medyo malayo, kaya babalik na ako. Yun lang muna for Sunset Boulevard. Next in our itinerary, the iconic Molo Church. Ang Molo Church ay isa sa mga pinakasikat at pinakalumang simbahan sa Iloilo City. Kung ang Sunset Boulevard ay bago at modern, itong simbahan naman ay parang isang time machine dahil sa sobrang tagal na nito. Let's go inside Molo Church. Fun facts about Molo Church. Tinatawag itong feminist church. Alam nyo bakit? Lahat ng estatwa ng santo sa loob ng simbahan ay puro babae. Merong 16 na statues ng mga babaeng santo na nakapila sa mga poste sa loob. Rare ito dahil sa ibang simbahan, karaniwang halo-halo ang santo. Sabi ng mga matatanda, hinaluan daw ang semento ng puti ng itlog or egg whites para maging super tibay ang kapit nito. Kaya naman hanggang ngayon, nakatayo pa rin siya. Sa tapat lang ng Molo Church ay ang Molo Mansion. Ang Molo Mansion naman ay parang bahay ng isang prinsesa o mayamang pamilya noong unang panahon. Libre lang yung entrance dito. Meron mga food kiosk, street performer, pasalubong shop, and more. Pakita ko lang sa inyo mga food kiosk dito. Available na coffee, may available na sotanghon, may mga silogs. Wait, alam ko sikat dito ang Pancit Molo eh. Subukan ko nga dito sa Renas. Natin yung Pancit Molo. Sige. Table for 2 po. Okay, bago natin kainin yung Pancit Molo. Ano ba yung Pancit Molo? Pancit Molo or Filipino pork dumpling soup is a type of soup made using wonton wrappers which originated from Molo district in Iloilo City. Oh, so pork dumpling soup lang pala siya. Akala ko may pancit talaga.
medyo parang may alap. So try. I rate this 3.8. Medyo nahalatan ako. Pero masarap pa rin naman. Kung nagtataka kayo ano ba yung nasa loob ng mansyon, tara, pasukin natin. May mga jewelry sa loob, accessories, may mga damit. Ganyan. Kultura. Next destination, I call this the Wireless Street. Calle Real ay isa sa pinakamatandang kalsada dito sa Iloilo City na puno ng mga makaysaysayang gusali. Ganito, parang ano pa. Spanish era. Walang spaghetti wires. Ditong side, walang spaghetti wires, pero ditong side meron na. Pinapahalagaan ito ng gobyerno, pinalagaan at pinipintura ng maigi ang mga lumang gusali para hindi sila masira at para manatiling buhay ang kaysaysayan ng mga Ilonggo. What if buong Metro Manila walang spaghetti wires, no? Ganda siguro ng Metro Manila. Ito ang sentro ng negosyo noon. Noong unang panahon, ang Calle Real ang pinakasikat na lugar para mamili ng mga gamit at tela sa buong Iloilo. And along this street, famous Roberto's. Sobrang haba ng pila, oh. Ano yung sikat dyan? With siopaw. With siopaw, ayun. Ha? Oh, 180. Dalawang queen siopaw po. Dalawang queen. Ano ba? King lang po. Regular jumbo queen. Pero same lang po yung lasa nun. Ham lang yung queen, sir. Tapos yung bacon lang yung queen. Walang queen. Walang queen. Sige, dalawang king po. Sayang walang king. Ay, walang queen. King lang available. No! Taste test. Laki ng siopaw. Tignan natin kung unang agad kinapay ba lahat. Wait lang, nakadikit yung papel. Medyo malikit yung papel. Okay. First bite. Naman agad. Napain ko ata yung papel eh. Kap. Ito tayo. Lasa. Kapaw. Ayun naman. Medyo madikit yung papel niya. Pero masarap. Malaman. No? I rate it 4 out of 5 kasi madikit yung papel sa likod. And walang queen. Walang queen siopaw. Next na pupuntahan naman natin ay ang Museum of Philippine Maritime History. Cool ito sa dagat at mga barko. Ipinapakita rito kung gaano ka-importante ang Iloilo bilang isang port city. Picture. Okay. Thank you. Bad news, bawal daw video pero pwede photos. So, enjoy the slideshow. Napansin ko rin pala nakakaiba yung jeep nila dito. Tingnan nyo. Next destination natin, ang pinaka-famous na Iloilo Esplanade. Iloilo City Esplanade. Iloilo Esplanade. Meron daw tong 9 kilometers na haba. Alam mo ba yun? 9 kilometers na haba. Basta yun na yun.
Ang Iloilo River Esplanade ay isang park sa tabi ng ilog na simbolo ng pagbabago ng Iloilo City. Dati ay madumi ang ilog na ito, pero ngayon, isa na itong world-class linear park. Maraming Ilonggo ang nagpupunta dito para mag-jogging, zumba o mag-walking dahil napakahaba at napakalinis ng mga walkways. Dito nyo makikita kung paano inalagaan ng mga Ilonggo ang kanilang environment. Tatakbuhin ko itong buong 9 kilometers na to. See you there sa dulo, okay? Sundan kita? Oh. Short stop muna sa Festibok. Alamin nyo bakit. Pumunta ng Iloilo para mag-mall. Kapula, naganap lang siya ng CR. Titignan niya kung may bidet. Bidet check. Last stop natin, JD Cafe. Sikat daw to dito eh. Itong JD Bakery Cafe ay located sa Robinson's Place, Iloilo, sa may ground floor, malapit lang dyan. Kung ang Roberto's ay sikat sa Siopaw, ang JD Bakery Cafe naman, ang go-to place ng mga Ilonggo para sa mabilis, masarap at murang pagkain. Para itong comfort food headquarters ng Iloilo. Sinubukan ko nga itong baked mac na to at ang pancit molo para i-compare sa kinain natin kanina. Taste test natin itong baked mac since 1975. Tagal na nun ah. Okay yung baked mac, para basic baked mac lang siya, pero masarap naman. Next, pancit molo, para mas mukhang malaman to kaysa sa kinain natin kanina. For me, mas masarap tong pancit molo kaysa sa relas na kinain natin kanina sa may Molo Mansion. Dito pa lang kitang-kita mo na sobrang malaman yung pancit molo nila eh. Ito pancit molo, 5 out of 5. Yung baked mac, 3.5. That's the end of the day for our day trip in Iloilo. For me, hindi naman siya boring. Nag-enjoy naman ako sa ginawa natin today. Honestly, para siyang Intramuros the Second. Historic, aesthetic, pero meron siyang sariling karakter. Ayun na naman sa akin, yun ang verdict ko. See you sa next vlog. Antok na ako eh. Bye!